Hello Gemini, ito yung reading mo para sa kabuuan ng month ng December. Ano yung mga dapat mong malaman? It could be mga blessings, challenges na paparating sa'yo, mga messages na dapat mong marinig, yung mga ganap. Ayan. Ano yung mga energies, mga posibleng paparating sa'yo. Maraming salamat Gemini kung lagi kang nanonood. Thankful and grateful po ako sa inyong support. Please don't forget to like, share, follow, or subscribe. Malaking tulong po yung inyong mga likes, shares, and comments. Regarding private reading guys, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Or panoorin yung gandulo nyan, nandyan lahat ng detalye para sa mga interesado mag-inquire or mag-avail. Kuha tayo neto, Gemini. Bawat isang kulay. O, meron kang ditong planet card. Meron kang zodiac sign and house. Okay. Kuha din tayo ng isa dito. Kuha rin tayo ng tea leaf fortune cards para sa mga paparating sa'yo. Kuha rin tayo ng isa dito. Kuha rin tayo para sa love life mo. Siyempre, love life update mo ng December. At kukuha tayo ng mga confirmation cards from our tarot deck. At para sa iyong closing message, kuha tayo isang monology card. Ayan, lumalabas yan. Kunin natin yan. So, tignan na natin ano yung main theme mo. Okay, so matters regarding your career, Gemini. Ito siguro yung bibigyan mo ng focus, priority, or ito yung pinaka-highlight ng December mo. Anything na related sa iyong pangkabuhayan, sa trabaho, sa career mo, current position mo if ever. Okay, or it could mean yung mga, pwedeng may mga challenges sa career, pwedeng may mga goals, changes, no? Kung ano man itong mga kakaharapin mo related sa career. Tapos, tignan na natin, ano yung house? You have the second house. Your assets, finances, and the things that you value. Yes, of course, related sila. Tignan natin yung ibang astrology cards mo. You have Saturn, okay? This is making a leap of faith, big move, the next step towards your career. It could also mean challenges, changes na kailangan mong i-apply pagdating dito sa iyong career kasi apektado ang lahat, no? Apektado yung iyong assets, apektado yung finances mo, lahat ng bagay na pinapahalagahan mo or napundar mo, okay? So, it could mean changes, challenges, yung mga dapat mong baguhin, hamon na kailangan mong kaharapin na related sa financial, sa career. Ayan o, may mga major challenges dito na you will learn from, you will gain experience, wisdom. So, pwedeng iba sa inyo to, you could, this is the time na, siguro ito yung time na
kailangan mong i-improve yung finances mo, career mo, or asikasuhin yung mga assets mo. And there is Cancer energy. Pwedeng may Cancer placement ka sa birth chart mo, or you could be dealing with a Cancer person. So it's material. It's about your career, kabuhayan, finances, but it's most likely to affect you emotionally. So pwedeng iba nagkakaroon kayo ng mga matinding emotions pagdating dito sa if ever nakakaranas kayo ng mga hardships dito, challenges pagdating sa career ninyo, sa finances. It also involves family. Parang may mother and child dito, o baka iba sa inyo dito kayo ay may anak na or solo parent kayo. Kasi parang sanga-sanga siya. Kumbaga, taking care, hindi lang about your anak, your family, kundi taking care also pagdating sa kaperahan, sa kabuhayan ninyo, sa career mo. Nakikita ko dito, pwedeng dyan umiikot yung mga bagay-bagay ngayong December para sa iyo, Gemini. Mga matters na related sa kaperahan, sa career, sa kabuhayan mo, sa mga pag-aari mo, mga gusto mong ipundar, o baka iba sa inyo, magkakaroon kayo. Kung may job na kayo, stable naman yung career ninyo, wala naman kayong problem about doon, siguro this is an indication ng mas productive kayo ngayon. Baka may increase, mas maraming datong, mas stable yung finances ninyo, or it could be meron ditong bibili ng car. Okay? May pupundar kasi may kinalaman sa asset. So nakikita ko dito, pwedeng may increase sa pagpasok ng pinansyal, pwede rin may maipundar kayong gamit, whether sasakyan man yan or ibang bagay. Or pwedeng may mga bentahan dito, yan, sabihin na natin, yung mga transactions na related dyan. Education is an important part of your soul's development at this time. Why? Kasi you have Saturn. Kasi nga sabi ko nga, you will gain, may mga bagong experiences, learnings, wisdom. So for sure, na-educate ka ngayong December, may matututunan ka, sigurado yan, Gemini. Experience man yan. O panibagong skill, kaalaman. Baka yung iba sa inyo talaga, kayo ay magpa-back to school. Kasi parang meron kayong something na pag-aaralan dito, panibagong matututunan. Ayan. So, December will be, a month para ikaw ay matuto. Or kung meron ka mga gusto pang matutunan, Gemini. Ito yung magdadagdag sa iyo ng wisdom, experience, mga bagong learnings, skills, no? Ano pa? So, there is room for you na ikaw ay mag-level up, mag-improve, kasi you have Saturn card and then you have education, no? Ang daming learnings dito, whether yung matututo ka dyan sa mga pagkakamali mo or yung literal na talagang meron kang mga gustong idagdag na matutunan, no? Pag-aaral, ganyan. Meron ding mga celebration, party, gatherings, enjoyment, ano man ito. It could be anything, pero pwedeng socializing kasi parang may inuman. Pero definitely mag-enjoy ka. Ang maganda rito, napipick up ko, Gemini. Nag-gain ka na ng wisdom, ng experience, natututo ka na, nadadagdagan ng skills mo, nag-enjoy ka pa, masaya ka pa doon sa ginagawa mo. There is also something to celebrate ngayong December. Kaya kung ano man ito, may occasion man wala, basta merong something na victory, success man yan, or anything na gusto mo lang, happy ka, you want to celebrate, no? There is definitely, something na magigain. Yes, meron kang madadagdag sa sarili mo. Material man yan, hindi. Based dito sa iyong second house, Saturn, and education card, no? Short journey, yan. Pwedeng iba sa inyo dito, baka talagang literal na travel ito. Maiksing travel lang, or kung meron ka mang may experience, may pagdadaanan ka man ngayong December, this is something na panandalian lang, huwag ka mag-alala kung problema to challenge, hindi ito magtatagal.
Okay? Kasi parang merong journeying dito na maiksi. Okay, possible din yung iba magkaroon kayo ng problem, trouble, accusations. So, iwasan yung madawit sa mga ganyan. Pwede ka mapagbintangan, mapagkamalan, maituro, maidiin, or masangkot sa mga troubles or accusations. Yung tipong ikaw yung nakasalang dito, ayan, para kang ginigisa. O baka magisa ka. Especially sa katrabaho, sa career, no? Kasi may binabanggit dito about career, Ngayon, when it comes to your love life, waiting, compatibility, and understanding. O baka yung iba sa inyo dito, single pa rin? Naghihintay pa rin ba kayo ng jowa ninyo, ng person na darating sa buhay ninyo? Or baka talagang literal na naghihintayan kayo na itong person mo ngayong December kasi parang may paghihintay. Pero LDR man kayo, hindi ko alam kung naghihintay kayo ng tamang opportunity or moment dito. Basta ikaw man yan siya or pareho kayo na meron something na hinihintay. Okay, pwedeng yung mga single dito, naghihintay kayo ng person na compatible nyo talaga. Willing kayo o baka willing kayo maghintay for this person or willing siyang hintayin ka, I'm not sure. Pero meron something talaga about paghihintay at yung compatibility and understanding. Okay, pwedeng mas kailangan ninyo maging mapasensya, mas kailangan ninyo unawain yung isa't isa ngayong December, at isang tabi yung mga differences since may compatibility issues dito or matters, no? Sabihin na natin na regardless kung compatible kayo hindi, putol na naman. So, pasensya na, hindi ko alam bakit ginagawa ng camera ko sa akin yun. So, may mga frustration siguro, may mga stress, may mga overthinking kayo ngayong December. Ayan, o yung iba dito, baka hindi kayo makatulog sa kakaisip or pwedeng talagang hindi kayo makatulog kasi panggabi kayo, may mga pagpupuyatan kayo. Pero most likely, ito yung mga matters na na-exaggerate mo lang, o overthink mo lang. So, huwag ka masyadong mag-alala. Okay, about this. And mas lalong mag-focus ka doon sa solution. Kasi nakikita ko dito, ikaw din naman ang makakatulong sa sarili mo dito sa Eight of Swords. Okay? So, may mga anxiety, worry, fear din kasi dito Okay? And for your last card, you have a time for healing. So, ang ganda ng ending card mo, Gemini, ngayong December. Yung mga nangangailangan ng healing sa inyo, loved one ninyo, family member ninyo, sa physical man yan, sa health man yan, emotional healing man yan, whatever, ito na yon. Balsamic Moon, it's a time for recovery, time na alagaan mo yung sarili mo, makapagpahinga ka, or bigyan mo ng time yung sarili mo na maka-recover, mag-heal. Okay, Gemini, sana makatulong sa iyo itong reading. Take care, God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.